Paano malalaman kung ang banal na espiritu o ang iyong mga kaisipan ang nagsasalita? Scripture, KJV. John 16:13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Malamang ay naitanong mo na sa iyong sarili kahit isang beses, ang Diyos ba ito ang nagsasalita sa akin? O ito ba ay sarili kong isip lamang? Isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng buhay espiritual, ngunit ginagawang mas simple ito ng banal na kasulatan kaysa sa iniisip natin. Ang iyong mga kaisipan ay umaakay sa iyo sa iyong sarili. Ang banal na espiritu ay umaakay sa iyo kay Jesus. Tinatawag siya ni Jesus na espiritu ng katotohanan. Hindi ang espiritu ng mga damdamin, hindi ang espiritu ng intuition, hindi ang espiritu ng mga vibes, ang espiritu ng katotohanan. At ano ang ginagawa ng espiritu ng katotohanan? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pagdugtungin natin ang mga tuldok. Sinasabi sa Juan Barrington X KJV, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang katotohanan ay hindi isang pakiramdam. Hindi katotohanan ay isang tao, si Jesus. Sinasabi sa Juan 1:14 KJV. At ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus ang salita. Kaya kung ang banal na espiritu ang gumagabay sa iyo sa katotohanan, at si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang salita, kung gayon ang banal na espiritu ay palaging gagabay sa iyo sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo kay Jesus mismo. Ibig sabihin niyan ay isang makapangyarihan. Ang banal na espiritu ay palaging parang banal na kasulatan. Yung iyong mga iniisip ay palaging parang emosyon. Ang iyong mga iniisip ay nagsasalita tungkol sa iyong mga takot, iyong mga kawalan ng kapanatagan, iyong nakaraan, iyong pagkakasala, iyong mga palagay, iyong mga pagnanasa. Ang banal na espiritu ay nagsasalita tungkol sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo, iyong seguridad sa kaligtasan, iyong kalayaan, ang Ebanghelyo, ang salita, ang iyong mga iniisip ay pumipilit sa iyo. Yung banal na espiritu ang nangunguna sa iyo. Inaakusahan ka ng iyong mga iniisip. Ipinaalala sa iyo ng banal na espiritu na tinanggap ni Jesus ang iyong paghatol. Yung iyong mga iniisip ay lumilikha ng kalituhan. Ang banal na espiritu ay nagdadala ng kalinawan na nakaugat sa banal na kasulatan. Kaya narito ang tuntunin. Kung ang tinig ay sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi ito ang banal na espiritu. Kung ang tinig ay nakasentro sa iyo, hindi ito ang banal na espiritu. Kung ang tinig ay nagtutulak ng takot, kahihiyan o pagkamuhi sa sarili, hindi ito ang banal na espiritu. Ang espiritu ng katotohanan ay nagsasalita ng sinasabi ni Jesus. Narito kung paano agad malalaman ang pagkakaiba. Tuli ang tinig ba ay naaayon sa banal na kasulatan? Ang banal na espiritu ay hindi kailanman nagsasalita ng labas sa salita. Ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa iyong nararamdaman. Itinuturo ka ba nito kay Jesus sa halip na sa iyong sarili? Ang iyong mga inisip ay nagpapalaki sa iyo. Ang espiritu ay nagpapalaki kay Kristo. Nagdadala ba ito ng kapayapaan sa halip na takot? True. Ipinapaalala ba nito sa iyo ang natapos na gawain ng Ebanghelyo? Ang espiritu ay palaging sumasalamin sa nagawa ni Jesus para sa iyo. Pimat na ayon ba ito sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo? Hindi ka kailanman tatawagin ng Diyos na isang bagay na nasakop na ng Ebanghelyo. Ang banal na espiritu ay hindi parang pressure, takot, kahihiyan o kalituhan. Ang kanyang tunog ay parang katotohanan, banal na kasulatan at Jesus. Panalangin, Ama, tulungan mo silang malinaw na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga iniisip ng tinig ng banal na espiritu. Turuan mo silang magtiwala sa banal na kasulatan kaysa sa emosyon at sundin ang espiritu ng katotohanan na laging umaakay sa kanila kay Jesus. Patahimikin ang bawat tinig na hindi naayon sa iyong salita. Hayaan ang iyong katotohanan ay mamuna sa bawat pag-iisip. Sa pangalan ni Jesus, Amen.